At yung ating panauhin pa na dapat makapanayam ngayong umaga, si Police Major General, Police Major rather, Philip Ines, na spokesperson ng Manila Police District. Tungkol ito sa Red Alert dahil sa pagkaka-deport ng ating dating Presidenteng Duterte. Magandang umaga sa iyo, Major Philip Ines. Si Tito Isguera po ito. Yes, Sir Tito, isang mapagpala at kalmadong umaga po. Ganun din po sa mga nakatugaygay at nakikinig sa inyong programa ngayon. Alright, salamat po Major. At unang tanong po, kumusta na po? Ano po bang inyong mga aktibidades ngayon dyan patungkol dito sa nagaganap o magaganap pa lamang na kilos protesta sa Maynila? Bago natin tunghayan yung mga kaganapan na nangyari kahapon, i-share nyo naman po sa amin. Yes, Sir Tito, ganun pa rin po. Normal po rin po yung ating deployment ng ating mga personnel dito sa MPD kung saan po inilalagay po natin yung ating mga hanay o yung ating kwerpo dito po sa mga places of convergence at patuloy pa rin po natin inaangat ang ating antas ng pagbabantay kung saan nga po makikita natin tuloy-tuloy po yung ginagawa nating COMELEC checkpoint dito po sa lungsod ng Maynila. Alright, so maganda yung kaganapan pansamantala ngayong umaga at tila normal lang yung takbo ng inyong pagganap at pagpapaganap ng mga aktibidades pampulis, Major, no? Ano po ba ang mga major na grounds kung bakit kailangan na itatago, ikama yung red alert status po ng kapulisan? Yes, sa atin, Sir Tito. Ang tawag po natin dyan ay heightened alert. Yung heightened alert po, ang sabi nga sa mas madaling maintindihan, ito po yung paglalagay kung saan yung ating lahat po ng pulis natin ay available. Bawal po muna rito ang mag-apply ng leave at kung nakalib ka muna po ay ikakancel po itong iyong leave na ito. Available po lahat ng ating mga resources, yung mga mobility natin at lahat po ng mga kakailanganin ay available po. At yan po yung ating ginagawa dito sa Manila Police District para pabantayan po natin yung kaayusan, katahimikan at katatagan ng ating lungsod. Alright, so sa kaugnay po niya na kung sakali lang po na mayroong lalabas na kikilos para magprotesta po mula sa iba-ibang sektor tungkol nga po dito sa pagkakatangay o pagkakalipad ng ating dating Presidente Duterte. Ano-ano pong programa kung sakali lang na magkaroon ng mga hindi natin inaasahang pangyayari? Alam nyo na po ang ibig kong sabihin, siguro mas mabuti na kayo na po ang mag-highlight para sa kapakinabangan ng iba't ibang sektor kagaya ng mga motorista, mga kababayan natin na mapapalaod sa Maynila. Ano po ba ang mga programa ninyo sa ilalim ng heightened alert? Yes, Sir Tito. Sa atin naman po, palagi po nating nirerespeto yung karapatan ng ating mga kababayan. Ito man po ay pabor at hindi pabor sa ating administrasyon. Kung saan nga po, nagpapakita po natin sa maraming pagkakataon na yung karapatan na mamahayag ay nirerespeto natin dito sa lungsod ng Maynila. Kung saan po makikita po dito, may mga freedom parks po tayo dito na maaari po nilang puntahan. At kung sakali naman po na pumunta po sila dyan sa mga freedom parks natin, katulad po ng Diwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones, wala pong pagpigil sa aming hanay kung saan lang po yung presensya po ng ating kapulisan ay para lang po bantayan sila at papanatili lang natin yung kaayusan. So ibig niyo po sabihin, sir, pansamantala ay suspendido muna yung paghingi ng permit para magprotesta. Ganun po ba ibig niyo sabihin? Sir Tito, sa mga nabanggit ko po ng mga Freedom Park, hindi po kailangan ng ating mga kababayan na kumuha po ng permit dito. Ang sa atin lang po, ang pakiusap lang po natin na maging maayos lang po yung kanilang, sabi nga, pagtitipon. Wala po silang mga sisiraing gamit na either private man po yan o government man po yan. Ito pong mga lugar na ito ay binibigay po talaga sa kanila para maipahayag po nila yung kanilang mga saloobin, yung kanila pong, kung ano man po yung kanilang pong gustong iparating sa ating gobyerno, ito po ay makakalugar para sa kanila. At hindi po nila kailangan humingi po ng permit dito po sa lungsod ng Maynila. Malinaw po yan, Major. So sa lahat ng mga nagbabalak na sumanib
at sumali sa protesta ay alam na ninyo na kung saan kayo dapat magdaos ng inyong protesta. Major, so mayroon pang isang katanungan na napakaganda sa mga ganitong aktibidades o kaganapan na nangyayari pagpoprotesta ng mga kababayan natin na nais ihayag ang kanilang damdamin sa anumang issue, no? Kagaya nga nitong issue na bumabalot kay dating Presidente Duterte. Ang kadalasang problema po ay wala pong basurahan yung mga areas kung saan sila nagdadaos. Kaya pag-alis po ng mga kababayan natin o grupo ng mga nagpoprotesta ay para pong palengke po yung kanilang iiwanan lugar. Paano po ba anong ginagawa po ng babala na ginagawa po ng kapulisan po lalo na sa Maynila? Yes, Sir Tito, patuloy po nating pinapaalala sa ating mga kababayan. Dito po sa lungsod ng Maynila ay patuloy po nating nirerespeto yung kanilang mga karapatan. Pero ang karapatan po at kalayaan ay laging may kaakibat at responsibilidad. Kailangan din po natin na umayos dito at pakita po natin na responsable tayo. Kung sakali man po na magkakaroon po ng mga kalat doon at maganda na lang po, magdala tayong sarili nating mga trash bag, ilagay po natin doon para pagkatapos po nito ay malinis po yung lugar. At yun po yung pakiusap natin dito at sa amin pong hanay, makakaasa po sila na yung presensya po natin dyan ay para bantayan lang po yung kaayusan doon sa lugar. Wala pong mangyayaring pagpigil sa aming hanay kung sakali po pupunta sila doon sa mga nabanggit nating mga freedom parks. At makakaasa po kayo, palagi po natin iaangat yung antas ng pagbabantay para sa ating mga kababayan. Alright, so panghuling tanong, sir. Ano po ba yung nangyayari ngayon? Mayroon po ba kayo nakikitang kaganapan na maaring tanda ng dapat ipag-alala ng hanay ng kapulisan? Sa ating pong hanay, mataas po ang enerhiya ng ating hanay dito. Ang sa atin po dito, tayo po ay PNP, yung pulis niyo po, pulis ng Pilipino. Kung saan wala po tayong pinapanigan dito, nandito lang po tayo sa gitna. Kung saan po, para po dito sa kapakanan ng ating mga kababayan. Alright, maraming salamat, Major. Pasensya na po kayo at unang basa ko dun sa aking prompter, general po yung aking nakita. So palagay ko kailangan kong palitan na yung aking salamin. Maraming salamat, Major, at magandang umaga po sa inyo. Yes, Sir Tito, maraming pong salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Maibigay namin yung mga ganitong impormasyon sa ating mga kababayan. Sa ngalan po lang aming punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Tomas Ibay. Makakaasa po kayo, may iba yung serbisyo para po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, ang lungsod po ng Maynila. Sa kalmadong umaga po. Alright, mabuhay po kayo, Police Major Philip Ines, 10 ng iyong mga tropa o kasama dyan sa Manila Police District.